Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Mia. Thank you for the support. Now I'm i-discuss ko kung paano yung maging isa kang licensed massage therapist. Unang-una sa lahat, sa mga gusto nilang malaman kung paano maging isang lisensyang massage therapist, may kung saan man kayo naroon dito sa Pilipinas, meron naman tayong mga accredited na mga training school na nagtuturo sa paano ka magiging isang lisensya. Dito kasi sa Boracay meron kasi dito na doon kami nag-aral ng license. Siya yun may meron siya tawag ito lisensya na accredited yung yung kanyang pagtuturo sa mga gusto talaga magkuha ng lisensya. Unang-una sa lahat, ang pagkukuha ng lisensya ay medyo may kamahalan at medyo may mahirap talaga magkuha ng license kasi yung experience ko, kasi naging lisensya na ako, nag-aral ako ng license 6 months. Kasi yung share ko lang nga dito lang po yun sa hindi ko lang po alam sa iba kung ilang months yung kanilang pag-aaral. Pero yung pag-aaral ko ay 6 months yung pag-aaral ko sa lisensya. Tinuruan kami ng kung paano yung sa part of our body kasi magha-handle kasi tayo ng client, kaya ituturo sa atin yung yung mga different of different part of the body sa mga sa pagmamassage, kung paano ng handle ng client, kung may mga attitude. Sa attitude naman, behavior, ituturo din yan. Tapos yung may mga din part ng mga law, sa mga law ba? Kasi, tsaka DOH, yan. DOH kasi yung license, kaya tuturo din yan. Marami kang matutunan talaga kapag nag-DOH license massage therapist ka. Marami kang matutunan. Tsaka medyo may mahal. Tsaka may mga requirements din para mag-apply sa pagkuha ng lisensya. Unang-una, alagad may mga diploma. Tsaka meron pang yung diploma. Oo, kung diploma mo yung napagtapusan mo ba, certificate, tsaka may mga babayaran ka, kukuha ka ng mga tax. Tsaka may mga health card, updated yung health card mo. Tsaka meron kang babayaran na sa tuition ata yun. Nalimutan ko, basta may babayaran ka na tuition, yung bayad sa sa magtuturo. Yun. Yung mga nagastos ko talaga as in totally, yung nagastos ko sa pag-aral ko ng lisensya, yung mga nabayad ko sobra almost mga 19K yung ko, tsaka di pa doon kasama yung mga pamasahe. Siyempre kung malayo yung school, may pamasahe talaga. Magastos ka, tiyaga lang talaga. Tsaka kayo, dapat lagi kang present kung mag-aral ka para yung pag mag-exam kayo ay yun ang isasagot mo din. Doon din kasi kukunin yung mga sagot sa mga pag i-exam nyo. Tapos, pag-submit ka na ng mga requirements, yan, nag-aaral na kayo. Tapos, pagkatapos ng 6 months, pag malapit na 5.5 months, yan, magte-training na kayo sa massage. Yung 5 basic manipulation, iti-training yan. Tapos yan, ituturo ko yan. Tapos, sa mga, kasi kami yung nag-demo kami sa mga kaklase rin namin, di ba? Tinuruan kami ganyan. Magdadala kayo ng mga towel, beddings, mga ganyan, alcohol, oil, BP, pang-BP yun sa pag-demo na yun. Tsaka, sauluhin mo yung 5 basic manipulation. Yan. Yung kailangan sa pag-demo na yan ay alcohol, oil. Tapos yung alcohol ay 99%, ganyan. 99% ba yung kanyang tawag dito? Isopropyl ata. Basta nakakalimutan ko, basta tagal na rin kasi yun eh. Hindi ko na nasa ulo. Tsaka meron kang BP, tsaka meron kang thermometer pa pala sa
sa thermometer, tsaka meron kang BP, tsaka meron kang oil, tsaka towel, beadings, ganyan. Tsaka ikaw, ready yourself, ganyan. Paano ba mag-ano? Tsaka, yun na. Pagkatapos nyo na 6 month na, pupunta yung halimbawa kung saan kayo mag-e-exam. Kung halimbawa sa Iloilo kayo mag-exam, o sa Maynila, o sa Davao, o saan-saan pa dyan na doon ang required na doon kayo mag-e-exam. Doon pupunta kayo doon. Dapat ready talaga kayo, may mga pera talaga. Kung may mga trabaho kayo talaga mag-a-absent talaga kayo pero ipapaalam naman sa inyo kung saan kayo mag-exam kaya kung may trabaho papaalam na kayo kung saan exam paalam na kayo sa amo nyo ba na sana ipayagan ba ganun. Pagkatapos yun ang ginawa kasi namin nag-exam kami 1 to 100 2 hours yun experience ko talaga sa pag-exam talaga ganito talaga yung exam namin hindi kayo pwede maganyan-ganyan hindi kayo pwede kasi malayo-layo yung space ganyan talaga yung exam namin tapos ganyan ka lang sa test paper tapos may tabon pa straight ka lang talaga magsagot ka talaga dyan nakapokus ka talaga ang pag-exam hindi ka talaga pwede maglingon kasi may nag-ikot talaga ng mga assessor kasi pag makita ka ano ka kapag talking sa mga bawal yun tsaka dapat straight lang ganyan sa upuan ganyan talaga as in tapos sasagot-sagot ka dyan tapos yun pag nakatapos ka ng sagot 2 hours taas ka na ng kamay tapos pasa mo na doon tapos labas na kung saan man kayo mag-i-exam halimbawa lang ha tsaka pagkatapos yun kinabukasan namin nag-demo na kami agad yung sa 5 basic manipulation yes ko grabe yung kaba ko grabe talaga alam mo grabe talaga yung panalangin ko sa Panginoon na sana ay hindi ba ako kabahan yung 5 basic manipulation may assessor yun doon ang assessor yung nagatingin sa kung anong ginagawa mo sa client nagdala rin kasi kami ng sarili naming client yun yung minasage namin nagdala kami ng mga basket naka-uniform kami complete uniform tapos nakasapatos naka-ponytail ganyan naka-hairnet ganyan ayos talaga tapos malinis ang katawan bango kailangan talaga prepare ka talaga sa sarili mo tapos tiwala ka sa buo talaga yung tiwala mo sa sarili mo kung magde-demo ka tsaka sa uluhin mo huwag mong isipin na kinakabahan ka isipin mo na kaya mo yan sige go sabi ko talaga sa sarili ko sabi ko Lord thank you so much sabi ko ay nandito na ako sa pag-e-exam sana ay tulungan mo ako ganyan grabe talaga yung pray ko kay Lord tapos pagkatapos yun, matapos mo na yun, sabihin, bigyan ka ng sakit ng gas. Kasi yung sa akin, share ko lang yung sa akin na binigay ng assessor, yung buntis sa akin, binigay. Diba nasabi ko na yung 5 basic manipulation, yung mga benefits nito. Tapos yung binigay sa akin ng sakit ng assessor ko ay buntis. Sabi niya, halimbawa may buntis na client, paano mo i-handle kapag buntis na client? Sabi ko, ma'am, ganito po pag buntis, dapat po ay naka-side lying. Lagyan mo siya ng unan dito sa gilid. Side lying ba? Tapos, yung bawal pisilin yung napaka delikado kasi yung mga 1 to 3 months ganyan kasi napaka-sensitive tsaka bawal yung mga pores na malakas tsaka lang dahan lang yung pag-massage kasi delikado tsaka sa mga lak-angan ba ng ating mga paa bawal yan dyan kasi mga mahulugan ang mahulog ka na ng anak Diyos ko delikado yan kaya napaka-ingat talaga mag-handle ng buntis dapat tatanong pa talaga kung tsaka pagkatapos nyo na sabi ko na yung mga important benefits tapos sasabihin mo sa sa client mo maaari na po kayong tapos na po yung pamamassage tapos i-handle mo siya na tabunan mo yung pag magbango na siya i-assist talaga na pa tapos yun ay nga pala nalimutan ko pag-assist pala ng guest dapat i-assist mo siya simula bago ka mag-apply ng ng 5 basic manipulation. Tapos pakilala mo yung sarili mo bago ka mag-start. Pakilala mo sa ganito ako, ganito. Apply ka na sa massage, ganito.
Tapos dala mo lahat sa isang basket yung mga kailangan. May dala kang bedding, towels na puti. Puro puti lahat. Tapos may alcohol, may BP. Yun, BP mo yung gift, BP mo yung client. Tapos talikurin mo yun. Yung mga ano. Tsaka, tawag dito, ng, ano, ng sabihin mo mag ano na dapa na ang gis, tapos ano mo na bali dalawang towel para malaking towel ang dalhin mo, halimbawa, tapos ano mo dyan sa taklo mo dyan sa gis sa client, ganyan. Tapos ay sasabihin mo sa assistant mo na I'm start na sa pangmassage, ipapakita mo na yung 5 basic manipulation, ganyan. Pag sinabi mo na yon, natapos na binigyan ka na ng sakit, ng gift, o ano yung sagot mo doon. O, tapos sabihin mo na maaari na tapos na po, ganyan, tapos ganito. Sabihin mo ay ano na, tapos na. Bihis na yung gift. Tapos sasabihin mo sa gift na, ma'am, papa yung mga bawal. Bawal lang kasi pagtapos ng massage, ganyan, sabihin mo na bawal mag-inom muna ng malamig na tubig, magpahinga muna, lagi magkain ng gulay, ganyan. Tsaka mag-inom ng vitamins, laging matulog sa tamang oras, kumain ng masustansyang pagkain. Ganun na ba? Yan. Tapos na. Ganun yung na-experience ko, ganun yung sinabi ko sa assessor ko. Grabe talaga nakulubaan, nakabahan talaga ako. Pero nirelax lang. Kasi si Lord talaga, mabait talaga ni Lord. Ano talaga niya, kaya niya talaga sa akin. At sa ating lahat, hindi lang, not only for me. Grabe talaga, hindi ko talaga na-expect talaga na makapasa talaga ako kasi grabe talaga yung kaba-kaba ko talaga, hindi ko na maintindihan yung sinasabi ko doon. pero nasabi ko naman ng yung mga ko. Kaya nasagot ko rin naman yung Pero dapat be honest ka rin minsan sa assistant mo na sabihin mo ganito, be humble dapat na huwag tayo maging magaling-galing ba sa pag ina-correct ba tayo, dapat ay lang tayo, sabihin mo ay yes ma'am, sorry ma'am, ganito ma'am, sige po sa susunod po ma'am, ganito po yung gagawin ko. Halimbawa na once na magkamali tayo, kasi may iba kasi na yung correct ng assessor ay mas magaling pa sa assessor, di ba? Kaya yun, nagkakaroon sila ng yung number 1 kasi yung performance mo doon, yung ginagrade nila ng assessor. Kaya dapat be humble, smile, ganyan. Tapos relax, calm, dapat ay hindi ka na na kabahan. Ganun lang. Tapos yun, pagkatapos in-announce na kung next pa namin nalaman yung mga nakapasa. O, diba? Sarap-sarap din sa feeling na naging lisensya ka, yung naging bunga ng mo, yung paghihirap mo, di ba? Makamtan mo, di ba? Tsaka pag DOH ka na, di ba, be proud din sa sarili mo. Hindi naman na, porket na DOH ka na ay yung mga insito ay dyan ay tapak-tapakan na lang. Hindi naman, kasi meron naman kami pinag-aralan na code of ethics, yung meron naman kami na pantay-pantay lang ang pagtingin sa bawat isa sa mga bilang isang mga therapist. Hindi naman porket na halimbawa ito insito, ito tapos fair lang din naman yun, kasi tao lang naman tayong lahat, hindi naman tayo Diyos. Ang Diyos, si Lord nga nagpatakumpa siya sa atin, kaya be fair lang tayo. Tsaka nang be fair lang din sa ating mga natutunan. Kung mayroon man tayo kung mayroon naman tayong makaalaman na natutunan natin, ay share na lang natin na ganito. Kung may pagkakamali, wag na lang natin wag na pagmalaki sa sarili natin, ay DOH na ako, dapat ay ganito ako, ganito, ganyan. May mga experience din ako na mga ganyan, kaya hayaan mo na lang, be humble lang, kasi ikaw na lang yung bahala, kasi diyan naman si Lord na siya na yung bahala sa mga ganyan. Kaya ganito lang mga experience ko. True to na lang na marami rin ako na experience sa akin mga kasama. Grabe, experience ko talaga, as in hindi ko lang talaga, pero ngayon ay okay lang naman, na rin naman, na resolve na naman. Kaya guys, kapag mag-aral kayo ng ganyan, pwede naman kayo magsabi sa akin kung paano, pwede na nyo naman ako mag-message, pwede naman kayo mag-comment down below na pwede kayo mag-comment, tapos yung pwede kong i-share kung
saan ano ba, kung gusto niyo mag-aral, pwede naman yun sa ano kasi online na pag-aaral, pwede naman. Kasi nagtuturo naman yun. Pali kung magtanong kayo sa akin kung saan pwede dito sa Boracay, meron naman dito. Pwede naman dito sa Boracay mag-aral. Kaya guys, thank you sa lahat sa mga nag-view sa akin. Sa makapanood nito, pwede kayo mag-message sa akin. Pwede kayo maglagay ng comment diyan sa kung gusto niyo talaga na share kung paano talaga ng mga health card. Then next sa health card naman yung sa health card pala, magkuha ng health card, kukunan ka ng dugo sa tapos sa likod, x-ray, tapos yung pupo, tsaka yung ihi, bali apat yung requirements sa pagkuha ng health card. Para safe ba tayong lahat? Kung may health card tayo, safe tayo. Kasi yun sa mga client na hanap pinsan yung may health card, ganyan. Kaya may ganyan ako. Ngayon di ako nakapag-renew kasi hindi naman ako nagmamasad sa ngayon. Kung may nagtatawag-tawag lang naman sa akin yan, nakakamasad ako. Pero kung may magtrabaho na sa spa, magre-renew ka ng health card, halimbawa. Kasi magre-renew na lang ako sa sunod. Pag mag-aral na ulit, ulit ako, trabaho na ako ng spa ulit. Kaya guys, thank you so much for sa mga nanonood sa akin. Salamat sa inyong lahat. At good luck po everyone. Bye-bye.